Breaking news, sundalo ng US at Pilipinas hinahanda na. Naku, China, gulat na gulat dito. Samantala, bandila umano ng Pilipinas pinontarya ng pagpaputok umano ng water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang balikatan exercise ay nagpapalakas umano ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng Armed Forces of the Philippines. At ayon pa dito, sa pamamagitan umano ng balikatan exercise ng AFP ay nakakapagpatuloy ng pagsasanay at pagsasagawa ng mga joint military operation kasama umano ang mga kasundaluhan ng Estados Unidos at iba pang mga kalyadong bansa. Ito umano ay nagbibigay ng pagkakataon sa AFP na mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga taktika at estratehiya sa pagharap sa mga hamon sa seguridad. Ang balikatan exercise ay nagbibigay din umano ng pagkakataon sa Armed Forces of the Philippines na palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahan sa iba't ibang larangan ng militar. Ito umano ay naglalayon mapalakas ang kahandaan at kakayahan ng mga kasundaluhan sa pagtugon umano ng krisis at sakuna, pati na rin umano sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa mga modernong teknolohiya at taktika sa pagtatanggol. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang combat readiness ay mahalagang aspeto umano na paghahanda ng mga sundalo para sa mga labanan o digmaan. At ayon pa dito, ang mga sundalo ay dapat maging malusog at may sapat umano na lakas, tibay at katawan upang mapanatili ang kanilang kakayahan sa labanan. Mahalaga umano ang regular na ehersisyo, tamang nutrisyon at sapat na pahinga. At ayon pa dito, ang mga sundalo ay dapat din umano maalam sa taktika at estratehiya sa labanan. Ito umano ang kinabibilangan ng pagsasanay sa paggamit umano ng mga armas, pagkilos sa mga kagipitan at pagtugon sa iba't ibang mga sitwasyon sa labanan. Kaya napakalaking tulong umano ang presensya ng Amerika at ibang mga bansa na kalyado umano ng Pilipinas sa pagsama-sama nito sa balikatan exercise. Dahil ito umano ay makakatulong ito sa Armed Forces of the Philippines, sa mga sundalo umano ng Pilipinas, kung paano nito maprotektahan ang ating mga teritoryo sa mga sinumang magtangka na mga dayuhan na magsakop umano sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, lalo na umano ngayon sa pinag-aagawan umanong teritoryo ng Pilipinas at China. Dahil ngayon pilit umano ginagiit ng China na kanila daw umano ang Scarborough Shoal o ang Ayungin Shoal, na ito umano ay napanalunan na umano ng Pilipinas noong 2016. Subalit ito ang bansang China ay hindi ito matanggap. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang bansang China ay di daw umano ito sumusunod sa UNCLOS, na ito umano ay isang batas sa karagatan na dapat umano sundin ng isang bansa. Subalit ang China ay gumagawa ng sarili nilang batas. Kaya ngayon iniipit umano ang bansang Pilipinas dahil maliit lang na bansa at hindi umano lumalaban sa kanila. Subalit iginigit umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit ano pa umanong panggigipit ng mga barko ng China ay hindi ito ibibigay kahit isang pulgada na mga teritoryo umano na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya dapat lang mga kababayan na samahan natin ang laban ng ating mahal na Pangulo, dahil ito ay para sa karagatan natin at para sa ating mga kababayan dyan na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Na dapat tayo ay nakikinabang, pero ang China umano ang nakikinabang sa mga yaman dagat sa mga pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa nga rito, mahalaga umano ang tamang paggamit at pag-aalaga ng mga kagamitan at kasuotan ng mga sundalo. Dapat itong regular na isusuri at pinapanatili sa mabuting kondisyon upang magamit umano ng anumang oras. At ayon pa dito, ang mga sundalo ay dapat handa sa mga posibleng hamon at stress sa labanan. Mahalaga umano ang pagkakaroon na matatag na isip at pagiging alerto sa anumang sitwasyon. At ayon pa dito, ang pagkakaroon umano ng magandang kooperasyon at komunikasyon sa pagitan ng mga kasapi ng balikatan ay mahalaga upang magkaroon umano ng epektibong combat readiness. Ang mga sundalo ay dapat magkaisa at magtulungan sa anumang sitwasyon. At ayon pa nga rito, sa pamamagitan umano ng balikatan exercise, ang mga kasundaluhan ng Pilipinas ay nagkakaroon ng pagkakataon na palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagbabantay umano ng pagprotekta sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito din umano ay nagbibigay ng kanilang mga kasanayan at kahandaan upang tugunan ng mga hamon sa seguridad at sa lugar. At ayon pa dito, nagbibigay din ito ng pagkakataon sa mga kasundaluhan ng Pilipinas at Estados Unidos na magsanay at magkaroon umano ng karanasan sa pagsagawa umano ng joint military operation. Sa pamamagitan nito, ang mga kasundaluhan ay natututo
kung paano magtrabaho at magkasama na magkaisa sa pagharap sa mga hamon at seguridad sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, naglalayon nito na palakasin ang interoperability o kakayahan na magtrabaho na magkasanib na puwersa sa pamamagitan ng pagsasanay at kooperasyon sa pagitan ng mga kasunduluhan ng Pilipinas at Estados Unidos na nabibigyan naman sila ng pagkakataon na magkaintindihan at magkaisa sa operasyon sa West Philippine Sea. Ito ay yung nagpapalakas din umano ng kakayahan ng mga kasundaluhan na magtulong-tulong at magprotekta umano sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas. At ayon pa nga rito, ang balikatan exercise ay nagpapakita umano ng determinasyon at suporta ng mga kalyadong bansa, partikular na ang Estados Unidos sa Pilipinas sa pagprotekta ng mga teritoryo at karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito umano ay nagpapadama ng mensahe na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa sa pagtatanggol sa mga sarili nitong teritoryo. At ayon pa nga dito, sinabi umano ng dalawang opisyal na ang mga pagsasanay na pinagdadaanan umano ng tropang Pilipino, partikular na sa paggamit umano ng bagong teknolohiya at kagamitan na dinala umano ng sundalo ng US ay kapaki-kapakinabang umano sa Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, yun umano sa balita, ang bandila umano ng Pilipinas mismo ang tinarget ng water cannon na atak umano na isinagawa umano ng Chinese Coast Guard sa dalawang barko ng Pilipinas habang nagpapatrolya at nagsasagawa nito ng mga humanitarian mission sa West Philippine Sea. Ito umano ay batay sa video footage ng Philippine Coast Guard. Matatandaan umano na niwasak umano ng mga barko ng China ang Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources na nagbombahin ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard habang nagpapatrolya ito noong April 30. At ayon pa nga rito, sa kabila naman umano ng pag-atake ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, nanindigan umano ang Philippine Coast Guard na hindi gaganti at pagbubomba ng tubig sa mga ito. Sa pagtaya umano ng Philippine Coast Guard, aabot umano sa 2 milyon o 3 milyon ang pinsala na tinamono umano ng kanilang barko dahil sa water cannon umano ng China. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ito umano ang kauna-unahan na ginamit umano ng China Coast Guard ang nakakamatay ng water cannon dahil nayupi umano ang mga bakal at nasira ang bubong umano ng Philippine Coast Guard. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, maraming bansa umano ang nagpahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas dahil umano sa ginawa umano ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na naghahatid lang naman ito ng mga supply sa Ayungin Shoal. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ito daw umano ay mamamahagi ng tulong para umano sa ating mga mangingisdang Pilipino para sa West Philippine Sea. Ito umano ang ginagawa umano ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries Aquatic Resources ay pagtulong umano sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea at para umano sila maprotektahan din sa mga barko ng China na nangaharas umano sa mga mangingisdang Pilipino. Subalit itong nangyari ngayon, barko na umano ng Pilipinas ang hinaras umano ng mga barko ng China. Subalit nanindigan umano ang gobyerno ng Pilipinas na hindi umano titigil ito hanggat hindi umano umaalis ang mga barko ng China dyan sa mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, magdadagdag umano ng security assistance ang Australia, Japan at ang United States sa Pilipinas para tulungan nito maprotektahan ang mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea.